sino mang kandidatong susuporta sa impeachment ni Vice President Duterte, ayon kay Gadon, hindi anya ito dapat katakutan ng mga kandidato. Eh, bakit ba sila natatakot? Bakit ba? Ayan ang tanong. At bakit ba nag-iingay ka? Yan lang eh isang katanungan. Iboboto ko si Sara Duterte. Bigay ni Buddha po ito. Papakita ko yung larawan ni Buddha. Pinagpala ni Sara Duterte si Buddha. Ito si Kwan Yima. Botong-boto ko si Sara. At ito mga dapat patali yan kahit walang porsyento. 0%. Usap isa-isa yung bawat Marines at kung papayag sila, nandun din po ang presensya ninyo. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, sir? Yes, DJ Chacha. Kasi di ba doon sa, supposedly, doon sa pag-i-interview, kailangan talaga may abogado ka na nakatabi. And ang nais talaga sana ni Atty. Baligo doon sa pag-i-interview nila, nandun talaga siya sa bawat mga pag-uusap sa 18 sundalo. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods. Nagbabalik at maglalambing tayo. Muli, paki-like at share ang ating video. Ngayon, pag-usapan natin ngayong hapon, itong lumabas na survey. Anak ng bugi ha, napapakamot ako ng ulo dahil marami na maglalabasan na gumawa raw ng peking survey itong kampo ni BP Sara. Wow! Meron mga vlogger na nagsimula na. Itong PulseAsia survey, naglabas na ho ng kanilang paunang resulta at ayon dito sa 1PH, kapopost lang 2 hours ago. Kaya may nakita akong isang video, bumanat kaagad yung mga vlogger na ito raw ay isang fake, pinapakalat daw dahil hindi nila matanggap na ang survey na kanilang pinapatriot, sabihin na natin na pinaniniwala ang bangag, ay bumagsak ng 36% ang approval ratings. At ang trust ratings ng mama ay umabot lamang ng 35. Samantalang, ito kay BP Sara, umabot na ho ng 55 approval. Hindi pa dyan nagtatapos. Kasi, habang tumatagal, yari sila. Dahil tumataas. Nung nakaraan, 48 yung approval ni BP Sara. Ngayon, 55 na. Siraan nyo pa. Siraan nyo ng todo para umabot na ho ng 90% ang approval ni BP Sara. At yan, ang katunayan, 54% na ho ang trust rating ni BP Sara. Ayon dito, inilabas ng PulseAsia Research Incorporated ang resulta ng first quarter ng 2026. Ulat ng Bayan Survey kung saan lumabas na mas marami ang disapproval at distrust kay Pangulong Bangag habang may majority approval at trust rating naman si BP President Sara Duterte. BP na, President pa. Diyan sila mag-iiyakan. Batay sa survey, sinagawa mula February, ito lang last week lang almost 2 weeks hanggang March 2. Sa almost 1,200 adult respondent, nakakuha si Bangag ng 36% approval at 45% disapproval at 18% undecided. Sa trust rating naman, 35 ang nagsabing may tiwala sa Pangulo at 44% ang may distrust at 21% ang undecided. Ito matindi. Balita ito samantalang nakakuha si Duterte, kita niyo wala nang galang no. Dito Pangulong Duterte, dito kay BP Sara Duterte na lang. Talagang ganoon basta talaga kampo nila, wala tayong magagawa. Sabi dito, samantalang nakakuha si Duterte ng 55% approval. Ang taas, di ba? Yung approval ni Bangag 36. Tingnan mo, isipin mo, 55. Ilang porsyento? At disapproval na 27%. At undecided na 18%. Sa trust rating, 54%. Ang taas. At ang sabi, may tiwala sila sa Vice Presidente. 26% ang may distrust at 20% ang undecided. Ayon pa sa PulseAsia, hindi nagbago
mga ratings kumpara sa survey noong December 2025. Hindi magbabago yan. Hindi magbabago yan, lalo pang tataas at tataas yan. Kaya nga ito ang magandang ginagawa ng mga bulager nila eh. Oh, sisiraan si BP Sara, tao marunong na, matalino na. Lalo ngayon pinagtatanggol ng taong bayan, itong presidente natin na si BP Sara. Oh, kaya pwede na natin tawagin kasi talo na oh. Oh, sino man i-recommenda nito ni Bangag, Jack talo. Oh, meron pa silang banat. Umatake na naman yung aso. Ay yung aw-aw. Sino yan? Papakilala ko sa inyo kung sino ito. Kilala nyo ba yung laging nagsasabi ng ob-ob? Natatandaan nyo ba yung pagmumukha nito? Natatandaan nyo? Lalapit ko. Meron naman siyang banat. According sa post ng Abante News Online, naglabas ng reaction si Secretary Larry Godong sa banta ng kampo ng mga DDS na ano daw. Ano naman yung banta ng mga DDS yung mga pinagsasabi nito. Umano sa 2028 election, ang sino mang kandidatong susuporta sa impeachment ni Vice President Duterte ayon kay Gadon, hindi anya ito dapat katakutan ng mga kandidato. Bakit ba sila natatakot? Bakit ba? Ayan ang tanong. At bakit ba nag-iingay ka? Yan lang isang katanungan. Kasi kung hindi kayo apektado, hindi kayo mag-iingay. Di ba? Bilang halimbawa, binanggit niya ang nangyari sa Antipolo. Alam niyo naman yung nangyari sa Antipolo. Mamaya, bibigyan natin reaction yan. Ng boto nila doon sa Antipolo. 8-2. 8 yung bumoto kay Bong Acop, 2 lang ang doon sa kalaban. Ibig sabihin nito, ang endorsement ni Sara ay merong kiss of death! Napahiya. Totoo! Ito sasabihin ko sa iyo. Sa Antipolo. Sasabihin ko na sa iyo. Kami hindi naniniwala na hindi minagic yung laban dyan sa Antipolo ng 2nd District. Hindi kami naniniwala. Ang taas ng rating nung kalaban ni ang taas ay ipinatatapat kay anak ni Acop. Hindi ko kasi masyado kakilala. Doktora daw yun eh. Mataas ang rating. Ngayon, nung nagkaroon na ng botohan, nagkabaligtaran na. Parang nagawa na hata ng kwento. Parang ang bilis nilang gumawa ng kwento. Ano pa yung banat mo? In district special election. Napahiya sapagkat napakaliit ng boto ng nakuha nung katunggali ni Dr. Bong Acop na anak ni Congressman Acop na namayapa noong Disyembre. Napahiya daw. Kayo ang kahiya-hiya dahil hindi nyo kayang lumaban ng tama at tapatas. Nagawan nyo pa ng kwento. Nagawan pa talaga nila ng kwento eh. At ito, maniniwala kayo sa survey na papasok dito. Kahit alam nyo kahit merong something ang mama, hindi naman natin kasi pwedeng sabihin na medyo Sabihin na lang natin PWD. Itong mama na ito. Magandang araw, gabi at hapon. Wait lang sabihin na lang natin isa siyang PWD, pero hindi niya maalis kung sino ang kanyang dapat iboto. Alam niya eh. Alam niya kung sino ang iboboto niya. Kaya nakakapagtaka, sabihin na natin, nadaya na yung inendorso ni BP Sara diyan sa Antipolo. Pero kahit anong mangyari, siraan man nila, nagsisimula na ang siraan. Ang dami nilang trolls ngayon. Etong mama na to, alam niya. Pasok. Iboboto ko si Sara Duterte. Bigay ni Buddha po ito. Papakita ko yung larawan ni Buddha. Pinagpala ni Sara Duterte si Buddha. Ito si Kwan Yima. Botong-boto ko si Sara. At ito mga dapat patali yan kahit walang porsyento. 0% sa English. Mga remolya na yan. Ha? Alsin nyo sa amin yung remolya na yan. Bakit, sir? Kasi mo, di ba? Galit. Merong PWD pero alam niya kung sino ang gumagawa ng tama. Hindi niya makakapagsinungaling. Di ba? Hindi magsisinungaling yung tao. Merong konting karamdaman. Ano ngayon? Kahit siraan nyo, ito, katunayan. Tuloy. Walang kwenta yan. Bakit ayaw nyo kay Rimulya, sir? Ha? Bakit ayaw nyo? Trader yan eh. Duterte kami. Duterte. Trader yan. Napakalaki trader yan.
Sara Duterte pa rin, syempre. Yan. Ha? Yan lang ang may ano sa atin eh. Yan lang ang may kakayahang mamuno. Yan si Lenny, wala naman yan. Sa history nga ng Pilipinas, sila lang isla natin, hindi niya masagot eh. Oh. Si Otiveros, NPA yan eh. Oh, tsaka pipili sa mga yan, kaya Sara ka na. Tumitino pa ang ating bansa. Napakasimple lang naman yan. Logic lang isipin mo dyan. Oo. Rimulya, traidor. Aray. Bakit ka magbubuto ng mga ganyan traidor? Anong gagawin sa bansa natin? Baka bukas-bukas pagising natin, wala ng Pilipinas. Baka ibinenta rin yan. Oh, Oh. kita nyo? Monteveros, NPA. Ano ka ba dyan? Lobredo, simpleng-simple. Ilan ang isla ng Pilipinas, pati yung lugaw, hindi daw ano, di ba? Duterte ka na, saan ka pa? Solid. Matino pa ang mundo, matino pa ang bansa. Wala pang mga adik, wala pang mga rapist. Oh. Eh pag si Ontiveros, baka tayo, lahat na tayo, magbarilan dito, for NPA na tayo. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Okay na, tapos na. Sara Duterte pa rin kami. Bakit kayo, Sara Duterte? Siyempre, maano siya, matapang. Kaya niya pagtanggol ang bansa natin. May paninindigan sa Ito wala tong hocus-pocus na survey. Oo, maski yung Pulse Asia nagsasabi ng totoo. Maski yung may something, hindi ko naman pero tingnan nyo naman. Alam niya kung sino ang dapat iboto. Alam na mga taong to kung sino dapat ang iboto. Ngayon, sabihin nyo sa akin na gumagawa ang kampo ni BP Sara ng pamimiking survey. Mag-survey kasi kayo. Wag kayong masyadong iyakin. Ha? Woo! Masyadong iyakin, no? Gumawa raw si BP Sara ng peking survey. Kawawa ito mga ito. Tuloy. sarili. Hindi kayo naniniwala sa ma'am, confidential fund? Issue ni Sara. Hindi kami naniniwala kasi hindi naman nila pinapatunayan sa publiko pa. Tama. Duterte pa rin ako. Ito mga tatlo ito, puro ito magtanakaw. Yan. Maraming hindi magtanakaw. Yan, si John Beck, bayad na yan eh. Nakita niyo naman ngayon ang nangyayari sa ating gobyerno. Puro nakaw na kay Bungbong lahat na ginagawa. Pati yan si John Beck. Ako, si Lenny, si John Vic, si Risa, ang hindi ko iboboto. Yan. Si Sara Duterte. Bakit ka? Siyempre, if you are thinking voter, alam mo kung sinong dapat iboto. Yes, of course. So, alam na ng lahat yan, except for a few. Just to be wise na rin talaga. Ito na ang masasabi ko sa inyo sa lahat ng... Ako, I've never been to Davao. Pero if you know Davao, if you talk to anybody from Davao, makikita naman ang gawa nila. Kung binubulsan niya ang pera for the longest time sa pamilya niya, kita mo the way they live, kita mo common sense na lang Tama. Kita mo ang Davao, ang ganda. So kung binubulsan nila yung pera, tignan mo yung mga kalaban niya. I don't know about, I've never been to any of their mga baluarte nila. Pero ang alam ko ang Davao, very nice, very progressive, very modern. So ikumpara mo sa lahat nilang mga baluarte, alam mo na kung sino ang hindi corrupt. Yun lang. Thank you. Yan yung masasabi natin na ito totoong survey. Kasi alam ng taong bayan kung ano yung sasagot. Example na nga yung Davao, kagaya na sabi ni Sir. In-example na lang yung Davao. Ano ang kalagayan ng lungsod ng Davao? Kung sinasabi nilang makurap ang mga Duterte, si Tatay Digong ay merong mga bilyones sa bank account, ano na lang yung bahay niya? Diba? Ano meron si Tatay Digong? Wala nga magarang sasakyan, wala nga siyang Land Cruiser. Anak kong tipaklo yung mga taga-husga ni Tatay Digong, taga-husga ni BP Sara. Lahat ng yan, isang political strategy nila na pabagsakin dahil hindi na sila makakapagnakaw itong mga magnanakaw ng bayan. Lalong-lalo na yung mga congressman dyan na matatakaw sa mga mali-malita. Yan ang katotohanan. Kaya itong mga ito, sobrang takot na. Oo. Biruin nyo yung may balita ngayon na itong paligid ng palasyo ay binarikadahan na. Ayan po ay post. Sino ba ang nag-post nito? Ayon niya sa ang balita ngayon,
anong nangyayari sa loob ng palasyo? O, isang malaking katanungan. Bakit merong mga barikada sa paligid? Alamin natin. Oo, sino ba ang nag-post nito? Ayon niya sa page ng ayon sa balita na eto. Simulan natin dito. Anong nangyayari sa loob ng Malacanang? Kita naman yung pictures. Anong nangyayari? Bakit biglang ipinag-utos ang marubdob na alerto sa paligid simula pa kagabi? Kailan to pinost? March 16, 2026, which is today. 3 hours ago, umani ng atensyon sa social media ang tanong ng broadcaster na si Jason sa matapos niyang ibahagi ang mga larawan na mahigit ng seguridad sa paligid ng palasyo o Malacanang Palace. Makikita sa larawang binahagi niya ang paglalagay ng razor wire barriers, pagpuposisyon ng mga lesbu at mga pagsasara ng ilang pangunahing kalsada patungo sa Malacanang Complex. Sa kanyang Facebook, diretsahang tinanong si Sonsa kung ano ang dahilan umano at biglang marubrob na alerto sa paligid ng Malacanang. Ayon kay Jason anong nangyayari sa loob ng palasyo? Bakit biglang ipinag-utos ang gantong rubrob na alerto? Why it's happening inside? Ano nga naman kaya? Meron ba silang nababalitaan na talagang ikakatakot nila? 'Di ba? Around the area starting last night up to this hour. So, kagabi pa pala. Kalakip ng kanyang post ang mga larawang nagpapakita ng mga barbed at razor wires na ilagay sa mga police barricades. Habang nakantabay naman ang mga ibang lesbo na may dalang mga shield. Batay sa impormasyon, ibinahagi sa post, binantayan ng mga lesbo ang mga lugar na papasok sa Malacanang, sa Maynila, kung saan ilagay umano ang mga wire. Ang dami ng katakot. Takot na sila rito. Sobrang takot na. Nangangamba na talaga sila. Baka mangyari. Anong kinakatakot nyo? Sila ang nakapesto, di ba? Kayo naman ang nakapesto, bakit sobrang takot nyo? Nagtatanong lang kami. Bakit ngayon, nagpalagay na sila ng wire? Ano kaya meron? Sa palagay nyo, kayo, tatanungin ko, ano ba meron? Bakit itong mga ito, biglaan naman ata mula kagabi, may mga maraming lesbo na ang nakapesto. Bakit kaya? Tanong lang, ano kaya ang meron? Sa tansya nyo, ano meron? Just in, One TV Philippines, ano to? Nako. Yung nga pala, sa Maynila, merong mga pangyayari doon na talagang ikagagalit mo. Dahil isa sa security personnel, security bodyguard o security driver ni Yorme, merong hindi magandang nangyari. So ngayon, nagbigay na ho ng statement si Yorme doon sa gumawa ng hindi maganda. So, kung ikaw at naririnig mo yung sinabi ni Yorme, saywar yun. Dapat alam mo na ang gagawin mo. Sumuko ka na lang. Maling-mali kasi yung mga estratehiya nyo Diyan pa kayo naglagalag sa Maynila. Di ba sinabi na ni Yorme yan, huwag dito sa Maynila dahil hahanapin namin kayo. Di ba? Alamin natin dito sa balitang ito. Sabi rito, just in, nagbigay ng 48 hours na ultimatum si Manila Mayor Francisco Isko Moreno sa driver ng motorsiklo na sangkot umano sa pagtegay sa kanyang retiradong lesbo sa Maynila na si Ka George. Noong March 15, kahapon, anong oras ba ito? Nag-alok na rin ng 500,000 kapalit na kusang pagsuko ng mga nasasabing mga na-involve. Itinakdang panahon ayon sa pahayag, maaring maisilalim ng mga ito sa witness protection. Trending kayo ngayon. Sa Maynila pa kayo gumawa ng bagay-bagay na makakasira at masisira ang inyong ang hirap niyan. Hindi kayo tatandaan ni Yorme, maniwala kayo. Ganyan si Yorme.
Pag gumawa ka ng hindi maganda sa Maynila, asahan mo na. Baka mamaya may resulta na yan. Kung hindi ka, di ba naghayag nga si Yorme sa kanyang parang sinabi niya mag-ingat ang mga kapulisan kung kailangan at alam nyo na nasa ano yung mga life nila, ay alam nyo na ang gagawin. Ayun yung sa video. Kung gusto nyo maniwala, nasa video. Kaya doon sa pamilya, oo, nako, gawin nyo na lang. Nako po, mahirap kasi yung ginawa kasi. Nagkamali sila ng doon pa sa bodyguard ni Yorme pa. So ito, usapin nga naman, balik tayo dito sa usapin ng 18 Marines. Nakakagulat, nakakabigla, parang ang lumalabas, talagang gusto nilang patahimikin yung 18 Marines. Maski si dating Congressman Mike Defensor, parang nakakarinig siya ng hindi maganda. 'Di ba? Bakit ganun? Dapat ang imbestigahan yung natutumbok na pangalan doon sa bilyones na maleta. Parang ang nangyayari, ang 18 Marines ang gusto lang busalan. Alamin natin dito. Namang problema, tama, na magbigay sana ng... Wait. Ito. Hindi doon sa pag-i-interview. Ito. Ang sabi nyo po, wala Masyado ka naman na magbabadali, mami. Tuloy. namang problema, tama, na magbigay sana ng sworn statements, pero ang gusto nyo sana, nandun si Attorney Baligod, kapag kinakausap isa-isa yung bawat Marines, at kung papayag sila, nandun din po ang presensya ninyo. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, sir? Yes, DJ Chacha. Kasi di ba doon sa, supposedly, doon sa pag-i-interview, kailangan talaga may abogado ka na nakatabi. And ang nais talaga sana ni Attorney Baligo doon sa pag-i-interview nila, nandun talaga siya sa bawat mga pag-uusap sa 18 sundalo na kanilang i-interviewin. Kasi ako, particular ang abogado ko nung kami pumunta ay si Attorney Ferdy Topacio. Tapos pagkatapos naman yung aking asawa, yung aking mismong anak, si Attorney Mikey Defensor, ang siyang abogada ng aking asawa. So doon sa 18, pagdating namin, gusto nila isa-isa yung interview. So ang sabi ni Attorney Baligot, sige, willing kami dyan, pero sasamahan ko yung bawat isa sa kanila para magkaroon ng parang individual na pagtatanong at pagkukwento sa bawat isang storya. So hindi ang parang yung nais nila na individual affidavit ay yung bawat kaso. So maaaring yung isang pagdi-deliver kay Senator Trillanes, maaaring siguro 3 o 4 na beses nangyari yun, iba-iba yung magkakasama. At bawat isang nun ay dapat magkaroon ng malinaw na paglalahad o paghahayag doon sa nangyari sa kanilang pagdi-deliver ng pera. Oo. Sir Mike, hindi po sila pumayag na may abogado na kasama ang bawat isang Marines doon po sa pakikipag-usap sa NBI? Kasi ang nangyari sa amin, kaagad parang paghihiwalay-hiwalayin, mag-isa lang si Attorney Baligod for the 18. Yan. Kaya ako mismo, nag-protesta ako na bakit ganito na ang sinasabi ninyo, batay doon sa deputation ng ombudsman, ay establish yung kanilang identity. Pero nung lumalabas na, sinasabi, hindi, verification ng credibility of what they said. So doon na ako medyo teka lang, ano ba talaga yung binigay sa inyong deputation? Number 1, dahil ang akala namin, identity lang ang gusto nyo establish dito. Pangalawa, Yan, tama. kung ganito na magkakaroon na kayo na talagang full-blown investigation, sinabi na Attorney Baligod, sandali, may letter din kami sa ombudsman. Kasi meron din palang separate letter yung ombudsman na may ginagagawin din sa sariling investigasyon na parang fact-finding. So tinanong yun at linaw. At pangatlo, kung gagawin nyo to, huwag lang kaming imbestigahan ninyo. Dapat imbestigahan ninyo, particular, yung substance nitong affidavit na sinabi ng mga sundalo. Yun Huwag nga lang sila Yun ang nakakabuwisit di ba? Ikaw na yung nagsasabi, ikaw na yung lumabas, ikaw na yung nagbulgar. Tapos mga babaligtad pa, parang saklap naman. Ano merong hustisya? Ano meron sa Pilipinas? Saan ba nag-aral itong mga naging abogado na ito? Itong mga nakaupo ngayon na ito? Diba? Sa bagay, wala tayong magagawa dyan. Kaya nga sabi ng nakararami, nabili na talaga
nabili na ng maleta yung hustisya sa Pilipinas. Oh, 'di ba? Ikaw na yung lumabas, sinamahan ka. Alam mo nyo, ang naging partisipasyon lang dito ni Congressman Mike Defensor, former congressman, napagamit niya yung mga sasakyan niya. Siyempre, alam mo naman, kailangan din ng mga sasakyan na ito. Oo, ayan na, nabigyan na ng kulay. Pati yung asawa niya, nadamay. 'Di ba? Pero siyempre hindi naman magtatapos yan diyan. Kaya nga, uulitin natin dahil malapit na ho ang bakbakan ng national election. Yung survey ng PulseAsia na umabot na ho ng 55%, dagdagan pa na natin yan. At tayo ay naglalambing na i-share nyo kagad kahit anong gawin nila. Meron na silang bulager na nagpapakalat na itong survey daw ng PulseAsia, pakana daw ni BP Sara. Sino ba ang PulseAsia? Ano ba ang PulseAsia? Isang malaking ano yan. Ngayon, kung hindi naman pwedeng sabihin ni BP Sara, gawa mo kami ng, hindi naman ganun ng mga Duterte. Walang ganun. Pansinin nyo yung dati na Tatay Digong na siniwalat niya. Nagbayad na siya lahat-lahat sa isang stream media dyan. Binayaran niya na. Konting lang yun. I-ere, hindi in-ere. Pero paid binayaran ni Tatay Digong yun. Ganyan. Ngayon, mababayaran ba to ni BP Sara? Alam mo naman yung mga yan. Halos lahat sila galit kay BP Sara, stream media, yung mga senador, yung ibang senador, congressman. Halos lahat yan. Bakit? Gusto lang hindi makatakbo ngayon, lumalabas yung gigil na gigil sila na kailangan daw sagutin ni BP Sara yung allegation dito sa, di ba na na nga, na substance, sufficient in substance na. Dalawa. Pang third and fourth. Ngayon, kailangan within 10 days, last day today, so kailangan daw sagutin ni BP Sara. Mukha nyo, hindi yan sasagutin ni BP Sara dahil may abogado yan. Tsaka BP Sara, huwag kang pupunta dyan. Oo. Alam mo naman yung mga pagmumukha niya, lalong-lalo na yung makapalang mukha, na wala namang utak, kakapiraso, na galit sa'yo. Hindi natin alam bakit. Insecure ba sa ganda? Talay. Credibility nila na investigation kung hindi yung kwento mismo nila ang inyong imbestigahan. Oo, ulitin ko lang po yung tanong, Sir Mike, kasi parang hindi nasagot. So pumayag naman po sila na may abogado pero hindi na po kayo pumayag. Kasi nga para sa inyo, parang hindi na kailangan yun kasi nagbigay naman na ng isahang statement yung Marines. Ganun po ba yung nangyari? Pumayag na sila pero hindi rin kakayanin ni Baligod kasi 18 po itong Marines na ito at iisa lang siya. Bawat isa, DJ Chacha, tatanungin nila kung ano yung particular na involvement niya. Ayun yung ayun yung isang malaking yung malaking strategy ba ng yun? Na para malaman kung ano yung partisipasyon. Eto ho, big news isang malaking balita ito, parang ano ba yung lumabas dito? 800 million ang inutang ng gobyerno para daw saan? Wait lang, hanapin ko Andito yun 800 million ang inutang na. $800 million. Grabe. Sana nandito pa. Nawala bigla Titignan ko lang dito. Ay, Diyos ko po, ano nangyari sa Pilipinas? Sobra na yung sobra na. Nawala na. Pero yun yung balita, 800 million utang na naman. Loan na. Sana, yun nga, bagong utang sa World Bank. Anak ng bugi naman, Ay, Diyos ko po. Ano nangyari sa Pilipinas? 800 million utang ng Pilipinas. Ang kakapal ng pagmumukhaan nila. Ipapasok ko sa inyo para sabihin nyo naman ang galing talaga ni Kuya Goods pag nagbigay ng informative at magaling din siya mag-deliver kung paano niya i-deliver sa ating kababayan itong reaction video niya. Kaya hiling ko sa inyo, please lang. Ito, ang kapal ng muka. 8 million utang ang kakapal ng muka. Hoy, nawala. Bakit?
Bakit wala? Ayun. Ayun, House wala. of Representatives Ayan, na nagsabi. Ito. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. Oh, may utang na 8 million. May gana pang bumanat. Ito, hindi yan. Yung utang na bagong utang. Hanapin ko nga. Pero sige, pasok na natin to. Ito yung banat ni VP Sara doon sa babaeng taga Batangas na may utang din. Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng Pero wag na yan. Gusto ko maibigay sa inyo yung yung talagang utang. Bagong loan. Dito na natin hanapin, no? $800 million loan ng Pilipinas. Ayan, the World Bank approved. Diyos ko po, Karudi, ito na, nagkaalaman na. The World Bank approved 800 million Philippine Growth and Jobs. Pasok natin to. Kuya Goods, nagloloko ka ba? Hindi po ako nagbibiro. Oo, aprobado na eh. Tama ba? Aprobado na. Sa World Bank ata ito. Ano ba nangyayari dito sa ano ko? Ayan na. Mababasa nyo ba? Sinerch ko lang yan. Pinakikita, the World Bank approved 800 million Philippine Growth and Job Development Policy Loan on March 12, 2006, aimed at supporting economic reform. The loan focuses on strengthening fiscal management, encouraging private investment, and improving labor force skill and other transition to upper middle and status. Karudi, nangyari? Nadagdag na naman yung 18 trillion ng $800 million. Wow. Sarap na. Kaya sabi ko nga sa inyo, antabay lang kayo. Marami tayong malalaman na yung mga issue ng bayan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, ako ho yung naglalambing. Paki-like and share ng video. Hanggang sa muli. Bye-bye.